Inagaw ng kapatid ko ang boyfriend ko. 14 na taon. Alam mo ba na yan yung bilang kung ilang taon lang ako masaya. Kasi doon sa mga sumunod na taon, dumating ka na. Nagkaroon ako bigla ng kapatid sa katauhan mo. Nag-iisa lang naman akong anak ni na daddy at mommy. So bakit dumating ka pa, Selena? Nasa akin na lahat ng atensyon, oras, pag-aalaga at pagmamahal. Pero dumating ka. Nahati yun? Wait, actually, hindi nahati. Nawalan ako. At nagkaroon ka. Kinailangang huminto ni mommy sa trabaho. Para sa'yo. At dahil sa'yo. Si daddy, kinakailangan pumasok sa trabaho dahil kung hindi, walang sapat na panggastos. Para sa'yo. At dahil na naman sa'yo. Alam mo ba na para bang naging katulong ako sa mismong bahay natin? Sa sarili kong pamilya? Dahil sa'yo? Aakalain mo ba namang aagawin mo ang lahat sa akin? At kahit hindi pa kita nakikita noon sa panahong yun, umiinit na yung dugo ko sa'yo. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sana mawala ka na agad. Ramdam ko sa pagkakataong yun, yung pag-iiba ng pakikitungo nila sa akin. Nina mommy at daddy. Ng mga taong nakapaligid sa amin ng dahil sa'yo. Hanggang sa lumipas ang mga taon, mas nakita ko yung pagkakaiba natin. Pumapasok na sa trabaho si mama. At walang ibang magbabantay sa'yo, kundi ako. Imbes na gumala ako, pagkatapos kong mag-school, dediretso ako sa bahay ng dahil sa'yo. Dahil kapag hindi ako dumiretso ng bahay, tiyak, hahatawin ako ng walis tambo ni Papa. Ako ang mag-aalaga sa'yo, Selena. Wala nang iba. Paminsan, 2 lang tayo naiiwan sa bahay. Hindi ko kayang makipag-bonding sa'yo. Sinubukan ko naman Naalala mo pa ba? Meron kang bagong laruan, dala ni mommy. Ito yung may letters at numbers. Ipinakita ko sa'yo yung letters S, E, L, N, and A. Pero anong ginawa mo? Kinuha mo. Tapos umiyak ka. Tapos pinaghahagis mo sa mukha ko. Buti na lang, gawa sa foam yung mga yun. Gusto kitang gantihan sa bunutan dahil sa ginawa mo, pero hindi ko magawa. Kasi magsusumbong ka kay daddy. At baka hindi lang niya ako paluin ng walis tambo. Baka isa niya ako. Kaya nabuo yung galit ko sa'yo. Naaalala mo din ba? Kailangan kitang pakainin dahil hindi mo kayang subuan yung sarili mo. May isang araw nun, sinigang na baboy yung iniwan ni mommy na ipapakain sa'yo. Anong ginawa mo? Dahil lang sa pinatay ko yung television para makapag-focus ka sa pagkain, ay bigla mong itinabig yung bowl na hawak ko. Tapos halos malapnos yung balat ko dahil sa ginawa mo. Hindi ako nakapagpigil at pinagpapalo kita. Kahit nakakalat ang sinigang sa sahig. Babatuhin na sana kita ng nakita kong Barbie doll mo. Pero bigla na lang dumating si Daddy. Saved by the bell ka na naman. At imbes na pagalitan ka,
dahil nalapnos yung balat ko, ako pa yung napagalitan ni Daddy. Ako yung biglang napagbuhatan ng kamay. Ang sama-sama ng loob ko nun. Iyak ako ng iyak. Gusto ko itang tadyakan, sipain at hampasin. Pero ikaw na naman yung kinampihan. Muntik pa nga niya akong hatawin ng malaking wooden spoon na nakasabit sa kusina. Hindi pinakinggan ni Daddy yung sinabi kong kwento ko. Ang sabi niya lang sa akin, "Huwag mo siyang sasaktan." Naaalala mo din ba noon? Isang araw, iniwan kitang mag-isa sa sala. Umakyat ako sa kwarto noon. Bigla kang umiyak ng sobrang lakas. Yung iyak na nakabubulahaw. Tagos hanggang sa eardrums yung lakas. Daig ang tunog ng ambulansya. Bumaba ako at pagkakita ko sa'yo, andun ka sa ilalim ng upuan natin na gawa sa kahoy. Tiningnan lang kita. At nang makita kita, at nakita mo na akong bumaba, mas tinindihan mo pa yung pag-iyak mo. Nung sumilip na ako sa'yo, huminto ka sa pag-iyak at bigla mong hinagis yung remote control sa mukha ko. Natamaan yung kaliwang mata ko. Nakaramdam ako noon ng hapde at sakit sa parting yun. Halos maluha-luha ako. Hinila kita para umalis doon sa ilalim ng upuan na yun. At sinabihan kita na, "Huwag kang umiyak. Gusto mo daling kita sa labas eh. Gusto mo ipakagat kita sa aso?" At tumigil ka sa pag-iyak. Naalala mo din ba si Lina? Na sa tuwing tatae ka, hindi mo kayang hugasan yung pet mo? At sino yung gagawa nun kapag wala si na mommy at daddy? Ako. Dahil na naman sa'yo. Naalala mo din ba noong magka-college na ako? Hindi na raw ako makakapasok doon sa university na gusto ko. Kasi mahal daw yung matrikula, sabi na ng mommy at daddy. Nag-aaral ka rin kasi. Kaya hindi na namin kaya para sa school na yun. May mga gamot ka pa. Samantalang nung 10 taon ako, nangako sina mommy at daddy na doon nila ako pag-aaralin kahit anong mangyari. Gusto ko nang lumayas noon, pero hindi ko magawa. Pagod na ako dahil sa'yo, Selena. Gusto kitang mahalin. Kaya lang, hindi ka nakamahal-mahal. Kapag nakikita kita, parang gusto ko nalang maglaho. O gusto kitang ibaon sa lupa. Tapos, kapag nakakakita ako o may mga napapansin akong mga babae na halos kasing edad ko na nagsha-shopping, magkasama sa school, nagkukwentuhan, alam mo na, inggit ako. Inggit na inggit. Siguro nga hindi na ako pwedeng maging ganun. Dahil sa'yo. Hanggang sa lumipas ang mga taon. 8 taon, to be exact. When I finally had the chance to be happy again. Dahil sa wakas, meron akong boyfriend. Noong dumating si Lyndon sa buhay ko, nagkaroon uli ako ng rason para sumaya. Dahil sa wakas, may tao na uli na nakapapansin sa akin. May tao na uli na nakikita ko. May tao na uli na inaalagaan at minamahal ako. Yung mga bagay na nawala at hindi ko naramdaman dahil sa'yo. Pero iba ka, Selena. Sa sobrang iba ka sa amin, pati boyfriend ko aagawin mo pa sa akin. Napapansin ko na noon na tuwang-tuwa sa'yo ang boyfriend ko kapag magkasama kayo sa bahay.
Hanggang sa natsyempohan ko kayo. Dumating ako noon sa bahay. Nakita ko na kinikiliti ka ni Lyndon, boyfriend ko. Galing akong salon noon. Hindi ko alam noon na pupuntahan pala ako ni Lyndon sa bahay. At dahil sa wala pa ako, pinili niyang maghintay sa bahay. Kasama mo naman noon si mommy at daddy sa bahay. Pero hinayaan ka lang naman nila sa sala kasama si Lyndon. At habang naghihintay si Lyndon, ikaw ang kasama niya. Sino mag-aakala na yung boyfriend ko tuwang-tuwa pang kasama ka? Hinaharot ka talaga. Naabutan ko kayong nagtatawanan. Kung san-san ka niya kinikiliti. Halos mapahiga ka pa sa sofa sa sobrang saya. Si Lyndon naman tuwang-tuwa sa'yo. Pagkadating ko noon, di ko na napigilan. Dire-diretso lang ako sa kusina. Nilagpasan ko kayong dalawa. At tinawag ko lang si Lyndon. Lyndon, nandito ka pala. At bigla kayong tumahimik dalawa. Si Lyndon, sinundan ako sa kusina. Ikaw, si Lina, naiwan sa sala. Bumalik sa paglalaro ng mga Barbie doll mo. Ewan ko ba, nanggigigil ako kapag nakikita kitang kasama yung boyfriend ko. Inagaw mo na nga sa akin si mommy at si daddy. Pati ba naman boyfriend ko, aagawin mo pa? Hanggang sa isang araw, natagpuan ko na lang ang sarili ko sa ospital kasama ka. Ayaw nga kitang makita eh. Ni ayaw nga kitang makasama. Pero sa pagkakataong yun, sinamahan kita. Bakit? Kasi sabi nila may sakit ka daw. At ang masakit nun, meron ka daw malubhang sakit. Leukemia. Nandoon ako. Dahil sa'yo. Akala ng lahat, nung sakitin ka, dahil lang sa nilalagnat ka, inuubo ka. Bababaw lang na rason. Pero dumalas ng dumalas, na umiinda ka na masakit yung katawan mo. Nahihirapan kang huminga. Nagsusuka ka pa. At may mga panahon na nagsiseizure ka pa. At ang pinakamasakit na narinig ko ay ang sabi ng doktor, hindi ka na raw magtatagal. Diba? Hiniling ko nun sa Diyos na sana mawala ka na. Pero noon yun, pero nung makita kitang nangangayayat dahil sa sakit mo, nahihirapan ng dahil sa sakit mo, gusto kong bawiin lahat ng dinasal ko sa Panginoon na sana mawala ka. Kahit gusto ko nang matuwa. Kasi sa wakas mawawala ka na, pero hindi ko magawang maging masaya. Ate ang tawag mo sa akin. Ate. Pero sa huling sandali mo, sabi ko sa'yo, tawagin mo naman akong mama. Hanggang sa tinawag mo akong mama. Pero ibinalik mo sa akin yung tawag na ate. Kasi ang alam mong mama mo ay ang mama ko. Si Lina, kung nakikinig ka man ngayon,
At kung high-tech na dyan sa itaas, gusto ko lang malaman mong naging duwag lang siguro akong harapin ka noon. Iniisip ko noon na hindi ka karapat dapat sa mundong ito. Hindi kita gusto. Kasi bunga ka ng gawa ng demonyo. At 14 years old, I was already a party goer. Wala pa ako sa tamang edad. Pero kaya namang dayain ang itsura ko para makapasok ako sa mga parties, diba? I already look like dalagang dalaga. Naging mapusok ako. Noong isang gabing yun, naibigay ko ang sarili ko sa isang lalaking hindi ko kilala. Then few months I found out that I was pregnant. Gusto kita noon ipalaglag, pero pinigilan ako ng parents ko. They first knew about it dahil laging hands-on si mommy sa menstruation ko. Lagi siya nagtatrack ng mens ko. And then she had a feeling one day that I was pregnant. At doon na nagsimula ang kalbaryo ko. I needed to stop sa pag-aaral ko. Pakiramdam ko noon, inagaw mo lahat sa akin. My freedom. Akala ko noon demonyo ka. Pero ako pala, I was the demon. Kaya ngayong wala ka na, anak. Ngayon nagsisisi ako for all the pain I've caused you. Ngayon nagsisisi ako dahil hindi kita naalagaan. Hindi ko na ipadaba sa iyo yung pagmamahal bilang isang ina. Patawarin mo kasi hindi kita kinalalang anak. Pinalabas namin na kapatid lang kita. Tumigil ako mag-aral at tumigil din magtrabaho si mommy. Para kunwari, siya yung buntis, hindi ako. But in fact, ako naman talaga yun. My parents saved me sa kahihiyan. But people around us knew na ako yung buntis. Pero lagi namin tinatandaan na hindi namin dapat pakialaman at pakinggan yung sasabihin ng ibang tao. So ipinagpatuloy namin yung buhay. At habang ipinagpapatuloy ko yung buhay namin at pinagpapatuloy ang buhay ko, I became selfish. Nabuhay ako sa galit, sa sakit, sa poot. Kaya if you are hearing this from up above, anak, Selena, gusto kong malaman mo na nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Ilang araw na lang kitang nakasama nun. At sana naramdaman mo nun na minahal naman kita. Sorry, anak. Ang sakit-sakit, anak, na nasa kamay ka na ng Diyos. I hope you are happy up there. Sorry. Sorry kung hindi ako naging ina sa'yo. Sorry if I was consumed by pain and anger. I'm sorry. And I love you, anak. I love you.